antayin ang salita ng Diyos. Amen. Dapat lagi tayong excited para makinig sa kanyang mga salita. Amen. 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 So maraming mic sa harap ko, no? Feeling ko kasi tangkad ako ni Bro Vince, yes. Feeling ko lang lakas ng stature ko. So, are we blessed mga kapatid? Amen. Are you excited? Amen. Today? Amen. Blessed po ba lahat? Amen. May kailangan dalawang kamay. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw hindi na kailangan ng microphone kasi malakas yung boses ko, abot hanggang kabilang kanto ko. Amen. Amen. So, bago po tayong umpisa, no? Pagpasensyahan nyo na po at ako ay muling tatayo sa inyong harapan at magbibigay no ng Word of God. Nawa ko ay hindi ako ang makita, kundi yung mga pag-aaralan natin today. Amen po ba? Amen. So meron lang po tayo nintay. I think meron isa na kanina pa tumatawag, si Kuya Butch. Ay kanina pang alas 11 tumatawag. Nasa, alam niyo naman, pag tayo nasa gitna, nasa kalagitnaan tayo ng worship, ay talagang no one can disturb us. Amen. Diba? Kahit siya isang kapatid, maghintay ka dyan. Tapos namin mag-awitan, saka namin pupuntahan. Amen. Pero sorry po Kuya Butch kasi sa gitna tayo ng ating worship service. No po? Amen. Handa na po ba tayo? Amen. So naka-silent mode na po ba ang ating mga phone? Silent mode lang po muna at para tayo po ay makapag-focus. No po? Ready po ba tayo? Sino po dito ang marunong mag-drive? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, marunong ka rin pala mag-drive. Kapatid, si Kuya Julius, marunong mag-drive. Si Ate Mitch, si Ate Tintin, no? Sino pa dyan? Yung drive ng bike. Ano, yung kahit na anong wheel, 2 wheels man yan, 3 wheels, 4 wheels. Wala man lang, wala lang gulong. No way. No way. Amen. Yun, praise God. Kasi siya na, Kuya Butch. Buti na laang at winter na. Kundi, malamang kulay abo na yan ang nasa labas siya. Amen. No? The very reason kung bakit sinabi ko, kung tinanong ko kayo kung bakit ang nagtanong ako kung bakit tinanong ko sino ang marunong mag-drive is because it's related sa ating subject today, no? So nalalaman niyo man siguro na meron tayong we all know this, no? Na there is one killer on the loose. Hindi siya virus, hindi siya coronavirus, hindi siya influenza, hindi siya ano pang mga kasakitan na nasa isip niyo. Hindi siya cancer, hindi siya kung ano pa man yan. But there's one more dangerous than them. No? Ano po yun? It can kill anyone. It can kill yung rich. It can kill poor people. It can kill educated. It can kill anyone. Wala siyang sasantuhin, baga, no? Wala siyang sisinuhin. When it strikes, it will strike. And all of you, all of us, is responsible for that. Pwede naman siyang, wala siyang cure, wala siyang shot, wala siyang vaccination na pwedeng yan, no? But still, it exists. May idea kayo kung ano? Sorry? Yes. Driving. Driving? Vehicle, oh, of course.
horse. Driving. No? Riding naman yan, kapatid. Riding naman yan. So, driving a vehicle, no? Anything that we had with motor, na ano, huwag lang yung kubota. Sino nakakalam ng kubota? Tractor. Yung medyo delikado pa rin yun kasi malaki na yun eh, no? Heavy equipment na yun. So, ang pinupunto ko dito is, yes, driving. Anong klaseng driving? There is drunk driving, defensive driving, and meron pang isa. And papauna ko na muna, I'm sorry kung reckless driving, or texting while driving. Yan ako na doon. Diyan ka nadali, no? Hallelujah. Meron tayong buhay na patuloy. Di ba? O, text pa more. Di ba? Amen. So, ang ating focus today is keep your eyes on the road. Lagi natin nakikita yan, no? You always remind us, keep our eyes on the road. Pero ito pa rin, merong nag-message sa akin. Sige, no? Curiosity kills the cat, sabi nga. No? Our government, or even, kahit dito sa Saudi, no? Ang taas ng kanilang penalty sa mga violation, traffic violation, but still, samot-sari na yung mga violation na yan. Meron pa nga binibigay na discount pag nagbayad ka ng mas maaga, di ba? Who else on earth ang nagbibigay ng discount sa traffic violation? Parang, hey guys, hey you, drive more and commit more violation para marami akong kuha. Mapatayo ko yung niyong. Di ba? The line. Amen. Di ba? So, again, keep your eyes on the road. But still, yun nga, no? Andun pa rin yung sino dyan ang pinakamataas ang penalty. Again, sorry sa mga matatawaan ha. Ganito talaga ako magsalita pag ako pinaparap. Talagang nagtatawag ako ng mga attention ng mga nasa harap ko. Kasi nga po ako, sorry po, dahil po yung aking instinct bilang guro sa Pilipinas ay lumalabas. So kailangan kong kuhanin ng atensyon ng aking mga estudyante. Kaya nga sabi sa inyo, without my voice can reach you sa likod. Kasi kailangan hindi lang yung row 1 ang makakarinig ng lesson. Kailangan pati yung row 3. Sa row 4. Ano ba mga baon nyo, row 4? Mga baon na mga dahon ng saging. No? And then anyway, kidding aside, so let's keep our eyes on the road. No? Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Kaya lang ang aking ay masyadong mabilis Kasi po ang aking kapatid ay talagang super concerned yan sa akin. Thank you, bro. Pag ito hindi ko nabuksan, ililipat tong Samsung na to. Yun, amen. Ayun na. So, again, even though maraming sobrang higpit, but still, andun pa rin tayo. We keep on committing violations. And napakaraming namamatay dyan. Napakaraming namamatay sa violation na yan. Texting while driving. 5 seconds ka lang. Mawala sa atin sa focus mo. You will swerve. And makita mo na lang, meron na palang something sa harap mo, a bus or a truck, another car, makukulay and boom! Either nasaktan ka, nabalian ka, or else, or the worst is high father ka na. Di ba? So, keep your eyes on the road. So, ang ating pong focus ngayon ay, like what I said, Sister Lani, can you so sabi nga dito, texting while driving is 20 times more dangerous than drunk driving. Mas delikado siya. No? Kasi, ang drunk driving is lasing ka, pero naka ka pa rin sa harap.
Pero while texting, kasi nakukuha ng attention mo yung ng phone mo, especially kung medyo masama yung dating ng message, yung emotion mo nakukuha ng message. And nawawala yung focus mo sa harap. No? No? It makes us blind for 5 seconds. So yan ang sabi sa inyo. 5 seconds lang yun, dali lang yun. Tulad nung isang araw, si Bro Oliver was driving going home. Meron lang kami, kasi yung nasa likod namin, na medyo naantok, kaya lumingon siya. And then, pag ganun niya, medyo malapit na siya sa isang sasakyan, and nagulat din siya. So, something like that, no? So, again, remember, do not text while driving. Okay? Ang ating pong focus ngayon is from Proverbs 4:25-27. Pwede po natin basahin sabay-sabay. Look straight ahead and fix your eyes on the light before you. Mark the straight path for your feet. Stay on the same path. Don't just side track. Keep your feet from following evil. Amen. No? So, 3 verses lang po ito ang ating pagmumuni-munihan today. Look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. 26, mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. Okay? And 27, don't get sidetracked. Don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Amen. So meron po tayo dyan tatlong pag-uusapan, no? So kakaroon tayo ng, tulad na sabi natin, kakaroon tayo ng focus. So, focus factor ang ating pag-uusapan tayo today. It teaches us, sister, it teaches us to keep our eyes on the road. So, again, focus factor. No? Mga drivers, alam ko meron kayo yan. You will not get your license without that. And sa mga future drivers who's trying to learn, ito pa ang kailangan natin, no? Focus factor. Ano po ba yung focus? Sa isang lente or sa isang camera, meron kayo makikita na parang nakaganoon. Or if you know how to shoot a gun, yung nasa ibabaw niya. Scope. What do you call that? Scope. Sniper. Basta yung nasa ibabaw niya, and then you can see that na yun ay nag-focus, no, sa isang straight, sa isang target lang. So, kailangan magkaroon tayo ng nagaling gano'n, no? So, focus factor. Okay? So, first thing is, okay, follow, our footsteps follow focus. Our footsteps follow focus. Sabi nga doon sa Proverb 4:25, look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Okay? Kasi mga kapatid, we move in the same direction as our focus. Pagpunta natin dito, andun din tayo. Andun din yung eyes natin. Pagpunta tayo dito, andun din yung eyes natin. Diba? Like what the teacher na ini-illustrate natin. The driver is just focused on the same road, on one way. So nang inawit nyo, one way, inawit natin. Tulad ng binigay na sight ni Brother Oliver kanina, no? Na we need to come back. We need to kailangan natin bumalik doon sa dati nating sa ating ama. Yung prodigal son, he went back para ma-feel again yung love ni Lord and to be accepted, no? Ito naman is, so we have to move in the same way. Balik tayo doon sa dati nating sa dati nating gawin. Yung first, tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo before, na alalahanin nyo yung unang beses, yung unang time na naramdaman nyo na yung pag-ibig ng Lord sa inyo. The very first time na naramdaman nyo na, oh my God, my Lord is alive and He is with me. So
focus tayo muna ulit. Okay? Look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Amen? Amen. Kasi nga, yung physical sight natin is related yun doon sa spiritual sight natin. Yung spiritual insight natin. You cannot separate them. Or, iba yung nakikita ng mata natin doon sa spiritual insight natin, spiritual sight natin. And you have to be sensitive about that. Sabi ni Jesus, yung tinawag niya ang mga Pharisees na blind. No? Mga bulag kayo. Mga patiseyo, in Tagalog, no? He called the Pharisees blind, not because they are physically blind, but because their spiritual eyes were shut for God's truth. Nagbubulag-bulagan sila. Sabi nga sa Matthew 6:22-23. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your body or your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness, kadiliman. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. Mga kapatid, you are claiming you are Christians. You're claiming you see the light, you saw the light, but where are you after Friday service? Sick. Back to normal, back to old me. No? Wala mo na ako dito, ako lang sa kwarto ko. I'll go back to my own old wickedness. Huwag tayong mga hypocrite, mga kapatid. Huwag niyong dayain si Lord. Think about it. How deep is the darkness? Baka tala tayo mga Pariseo. Nagbubulag-bulagan lang tayo sa mga sa katotohanan. Sa binibigay sa atin na every Friday binibigyan tayo ng enlightenment, and yet we cover our eyes. Ignore them. Pasok dito, labas doon. Kita dito, kalimutan na doon. No? Amen po ba? Amen. Ano saan pong book matatagpuan ang ating pinag-uusapan today? Proverbs. From Proverbs 4:25 to 27. Amen. Nakikinig ang ating mga kapatid. No? Huwag makalimutan yan. No? Kasi parang, like I'm always saying, tayong mga Kristiyano, or say in general, tayong mga tao, we tend to forget what we learn. Especially biblical. Especially Bible verses. Kung gusto pa lang yung flash pa lang ng verse, after a few minutes, kalimutan mo na. Pero, Brother Joros, ano ang kinain mo kahapon ng dinner? Amen. Yung ano po? Sinigang? Sinigang. You see? Sinigang. Oh. Hindi mo makalimutan, di ba? Pero yung food for the spirit, ilang minuto pa lang, kalimutan mo na kagad. Ouch. Ouch. Amen. Di ba? Ano tayo eh. Ito na naman, sabihin natin, tao lang ako eh. Tao lang ako. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Masyado tayong abusive, mga kapatid. Seryoso ba? Amen. Amen. So again, focus factor tayo. Footsteps, follow focus. Kung saan tayo gumawi, andun tayo. So, display natin how true Christians we are.
Amen. Focus to tanggal. Diretso. One Direction, yes. Amen. Pero yung hindi yung One Direction na ano, yung banda. Amen? Amen. Sabi nga dito, meron pa dito, sabi ni who's this favorite to ni kapatid ni Oliver, si David. Sabi dito ni David, sa Psalm 13:3-4. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. Nagpatalo tayo eh. Nagpatalo ka eh. Eh di magre-rejoice si Taning. Magre-rejoice yung foe mo, kalaban mo. Foe is kalaban, no? So, sabi ni Lord, give light to my eyes. Ipakita mo sa akin ang liwanag, Lord. And I will sleep in death. Or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. Gusto nyo ba yun? Gusto ba natin yun? Kahit ako tinatamaan eh. Kasi may katamaran din ako usually. No? Hindi porke po si Rodel ay tumatayo dito is righteous. No? Hindi po. Don't look at me. Look at him. Amen. Huwag yung tingnan yung pangit sa akin. But listen to His words. Amen po ba? Amen. Brother Edward, what are you focusing on this time? Saan tayo nagpo-focus ngayon mga kapatid? Saan kayo ngayon? Nag-worship kayo ngayon eh. After this, texting, TikTok, Video call. games, no? What else? Marami pa. There are a lot of distractions around us. Tulog. Ang hirap magpaka-Kristiyano, no? Sobrang hirap. Kaya, hindi ko sa dinidiscourage kayo, pero masarap after these trials, masarap ng buhay. Amen. Amen. If only we could pass these trials. So, again mga kapatid, siguro si Sister Elding, ako sunod na tawagan. Gusto na lumabog eh. What are you? Isipin natin kung saan tayo talaga nakafocus this time. Mga kapatid, again, isa pa, Proverbs 17:24. Sabi nga dito, sensible people keep their eyes glued on wisdom, but a fool's eyes wander to the ends of the earth. Simple lang naman yung English ng mga kapatid. Gusto niyo bang Tagalogin? Wala akong Tagalog dito, baka meron yung Tagalog. Kawikaan 17:24. So, sensible people daw. Mga sensible people ba tayo? Amen. Amen. Mga anak tayo ng Diyos eh. Amen. Diba? I'm a child of God. Ang sabi dito, Brother Rendell, pakibasa. Karunungan ang pangalan ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pag-alagala. Pagala-gala. Nag-wonder. No? Hindi po yung pag-alagala siya. Wala siyang patutunguhan. Pero kung tayo ay sensible people, no? Mga taong may pangarap, pangunawa, okay? Eh nakagulod tayo sa wisdom. Sa wisdom lang tayo nakagulod. Amen po ba? Amen.
Sa Psalms naman, sabi dito ni David, Psalms 119, 35, 37, sabi dito, direct me in the path of your commands. For there I find delight. Turn my heart towards your statutes, and not towards selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. No, ang worthless things daw. Preserve my life according to your word. Amen. Hallelujah. Turn my eyes away. Actually, ang Psalms, ang kawikaan is truly touches my heart talaga. Ang ganda ng, ang sobrang, Bible has a lot of things na matutunan ka. It's not only love story, it's full of wisdom. Ang dami niyang challenges na bibigay sa iyo. Kaya lang, may catch din sa pagbabasa ng Bible. Yun is, aantukin ka. Oo. True, di ba? Yes. Try mo kahit puyat ka, magbasa ka lang, nasa one stanza ka pa lang, one chapter ka pa lang, sigurado mabibili ka na. Kalaban niya. You have to overcome that. No, mga kapatid? So direct me in the path of your command, for there I find delight. So pag nandun pala tayo sa kanyang katuruan, sa kanyang command, may delight pala, may delight or happiness. Maginaw na ba? Pwedeng pataasan ng konti yung ating ano. Okay? So no? So again, focus tayo. No? Footsteps, follow focus. Kung ano yung ginagawa natin, nandun tayo. So turn our eyes, turn away, turn your eyes away from worthless things. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Amen. Yes. Hallelujah. No? Let's try. Preserve my life according to your word. Challenging. I know it's difficult. Pero yun yung kasama yan ng pagtanggap natin kay Lord. To follow Him. To follow His command. Or else, pare-pareho lang tayo dito. Same. Same lang tayo. Walang ano. Pinaghalo na ang decolor sa puti. No? Amen. So, punta po tayo doon sa ating pangalawa. Ano yun po yung una natin? Footsteps, follow focus. Amen. Footsteps, follow focus. Next po natin is be intentional about your attention. Attention for the word itself. Attention. No? Sino nag-ROTC dyan? Sino nag-military dyan? High school? ROTC yun nung high school. I don't know kung itong mga time na ngayon na. C80. Sino ba ang nakaabot ng C80. C80? ROTC C80. I just don't know sa mga young generation kung anong tawag nila ngayon doon. Girl Scout at Boy Scout. Attention! Di ba? Pag sinabi ko, pag narinig ko pala yan, gagawin mo. Kahit nakakabado pag gaganon ka. Di ba? So, yeah, no? Be intentional about your attention. Sabi nga dito sa Proverbs 4:26, ito yung next natin, no? Sa second verse natin na pinag-aaral natin, Proverbs 25-27. Now we are in 26. Oh, dalawa na lang. 26-27, matatapos sa school din. Matatahimik na ang aking tutuli. Amen? Sabi dito, mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. Amen? So, be intentional about your attention. Kasi meron tayong dalawang we have two kinds of attention. No? It's either you can choose
on what you focus on. Kung saan tayo focus, pwede ka mamili. We have two kinds of attention. One is captured attention. Captured attention can lead to captivity. It's emotion-based. Wow! Lamborghini. Wow! Ang ganda ng mga sports car na to. Kaya makakasakay man lang dyan, makakaupo man lang dyan. Wow! Ang ganda naman ng babae na nasa sulok. Bakit tatago ka? You are beautiful, my sister, because you are created in the image of Him. Amen? Oh, gwapo naman ng bagong natin, pangalawang araw na dumating na nag-attend sa atin. Meron siyang nakaka-catch siya ng attention natin. Because meron siyang desire. Pag nanasa, lust. No? And if you cannot control that lust, ay, iba ang pupuntahan niyo. Huwag niyong isipin na, this is not kabastusan. No? Everybody has it. Or else, pumunta kayo doon sa doktor niyo at kailangan niyo magpa-check up kasi wala kayong desire. No? Wala kayong sexual desire. Pag hindi niyo naramdaman yan, eh mag-isip-isip na kayo. No? So, sounds familiar? No? Di ba? I mean, tao tayo eh. Part siya ng emotions natin. Part yan ng being natin. So, careful tayo dyan. Captured attention. Nagka-catch siya ng attention because we have this too much uncontrollable desire and yet and baka malaman nyo lang, oops, I made a big mistake. Why? Because dahil sobra-sobra ang desire ko sa babae na yon, I commit adultery, I commit rape, or sorry? LUS, yes, lust. Okay? Dahil sa lust natin, sa isang bagay o sa isang tao, dahil sobrang attention natin doon is, kalabus ang ating pinuntahan, no? It's very different to number 2, which is paying attention. It is intentional by choice. How much do you pay attention sa ating mga pinag-aaralan? Sa Bible study natin, sa inyong Christian life. How much do you pay attention to your partners? Paikot-ikot na si partner nyo, ang wife nyo, paikot-ikot namin. Di man lang kayo tumingin. Dahil captured ang inyong attention sa inyong, ito na, matatapos na ito, nandito na ako sa ano. First kill. Amen. And then, your wife killed you. Amen? No? Captured attention is very different from paying attention. So please. Praise ko na narinig. Hallelujah. Amen. No? I mean, again, I'm just making the situation lighter. Pero ito yung totoo eh. Ito yung totoo. This is the truth. And we have to accept the truth. Mga Kristiyano tayo eh. No? So be careful sa mga kung saan tayo nagpe-pay attention. Is it captured attention or paying attention? Mga kapatid, yan na naman tayo eh. Matay na naman siya. Pwede mo bang gawin to? Ano? Mga 1 hour siyang nakagano. 7
Pasensya na. Janders na eh. Hindi marunong gumamit ng ano, ng laptop, ng tablet. Anong lupa doon? Mas luma. Bro, ano to? Ang hina memory, parang katulad ko. Amen. No? Again, pay attention. And do not let things to capture your attention. Amen po ba? Ayun, nakilang amen sa Kuya Rodel, hindi matapos-tapos. Oh, incorrect password pa. Wait. Ba? Focus. Focus kasi. Pay attention. Pay attention. Pay attention na may signal naman yan kung mamamatay na siya eh. Ikaw talaga, Kuya Rodel. Pinahaba mo lalo Pay yung attention. usapan. Amen po ba? Okay, matatapos na po tayo kasi nasa pangalawa na tayo, nasa pangalawang verse na tayo eh. Okay? Next po tayo ka Kuya Ate Mayora. Ate Lani, sorry. Mayora po ang tawag namin sa isa't isa. Sa kanya kasi siya po yung aming mayor. Sabi nga po dito sa Deuteronomy 7:12, if you pay attention to these laws and are careful to follow them, then the Lord your God will keep His covenant of love with you as He swore to your ancestors. Amen? So pay attention. Alam niyo ba kung bakit nakuha ni Brother Oliver si Sister Kisa? Attention. Because he pays attention to her. Ganun po ba? Correct ko lang. Pangarap niya kasi magkaroon ng gwapong asawa. Amen! Huh? You see? Because he pays attention. That's why he was blessed with a very beautiful and supportive wife. Praise God. Amen. 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 Social pa yan, tatay yan. Hallelujah! No? Proverbs 5 and 5:1-2. Sabi dito, Son, listen to this piece of wisdom from me. Pay attention to what I know to be true. Remember to live wisely. And what you learn will keep your lips from saying the wrong thing. So, pay attention. Hindi lang to dahil kasama sa topic, but it is written in the Bible that we have to pay attention to what we know to be true. Just wag nating ipikit ang ating mga mata dahil nasasaktan ka, dahil natatamaan ka sa mga sinasabi na nasa harap mo, ng elder mo, ng kapatid mo. That's the truth. And no one will dare to tell that in front of your face, kundi mga kapatid mo at nagmamahal sa iyo. Amen? Yung iba is, ano yung ka lang yan, Marites. Marites. Chismis ka lang. Kasi they're gaining from you. Kaya palibutan kanya ng flowery words, ng sugary sweet words. Kasi they're gaining something from you. Pero if you want to be free and you want you to be to know the truth, listen to your pastor, listen to your elder, listen to your brothers, listen to your sisters, listen to your brethren. Sabi din dito sa Psalm 16:8, sabi niya,
I keep my eyes always on the Lord. Amen. With Him at my right hand, ito ko lang right, kalimutin ko eh. I will not be shaken. Amen? So if you keep your eyes, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, kanang kamay, sarap ng buhay mo. I will not be shaken. No one. Baga, you are untouchable. Sarap. Ang sarap mabuhay ng gano'n. The only thing is, be intentional to your attention. Huy! Sino yung nag-ring na yan? Amen po ba? Amen. Ayan, ano po yung una natin? Number 2 is be intentional. Now, tandaan sa ating pangalan. Give reflection to your direction. Okay? Sabi dito sa 27, sa last part ng ating pinag-aralan ngayon. Proverbs 4:27. Bro Coco, please. Don't get sidetracked if your pilgrim following evil. Amen. Thank you, Bro Coco. Don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Yung mga kati nating mga paa na yan. Saan nakakapunta yan? Imbis na magpunta sa church pag Friday. Sa Rameli, yan na lang magalo-halo. Yan, diba? Amen. Kasi bakit? Saan ka bumupunta? Na-sidetracked ako eh. Mas maraming tao doon eh. Mas maraming nakaka-capture ng attention ko doon eh. Uy, si ate oh, blonde na blonde mo. Amerikanong datingan mo. American. Si ate oh, hindi na nag-aabaya oh. Sa mga girls naman, paano yun sa atin? Siyempre, example ko mga girls. Sa mga babae naman, mga ladies natin, ano nakikita nyo? Pag yun lang nga po isa na-catch na attention yung wow, galing yung pumorma. Yung mga ano ba? Yung mga nakaka-catch ba ng attention nyo yung malalaking, yung mga ganito kalaking chain? Ay, hindi mo, kasi cool. Lalaking mga chain dito. Parang pitbull lang. Delikado niya. Ang may Mga muscle nyo. Mga muscle yun, Malaki ka din. Di ba nakaka-catch sa inyo yung malalaking ano, yan? Hindi. Nabaka ng mga apps na. Pandesal. Lens. Up lang po sa amin, essential na up lang. Hindi. Yung mga ganong bagay, no? Don't get sidetracked, mga kapatid. No? Give reflections to your direction. Isipin natin, ano ba yung mga direction kung tinatahak? Yung ayun, punta na tayo sa riding a horse. No? Yung horse na, yung kabayo nga, di ba? Tinatakpan dito. Why? Parang diretso ka lang, hindi titingin sa kaliwa, hindi titingin sa kanan. Kaliwa, kanan. No? Dapat ganoon din sa nagbumotor sa nasa Propose mo yan sa government. Well, walang makakapigil sa atin. Innovation is real. So mag-innovate ka. Ano yung helmet na may... Diba? Pag medyo tumingin kang gano'n, susundutin yung mata mo. Thank you bro. At least we can see
we know that Bro Edward is paid. Hindi pa ako paid, masama pagpakaroon. Amen. No? Okay, again, don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Ang daling sabihin, no? Ay, hindi na mapapalag ka. Sidestep. Sidestep pa pa rin, no? Ano, cha-cha-cha? No, no, no. Sabi nga dito sa Psalm 119:58 to 60, gusto kong marinig ang boses ni Bro Vince. Please. I have sought your face with all of my heart. Be gracious to me according to your promise. I have considered my ways and have turned my steps to your statutes. I will hasten and not delay to obey your commands. Yeah. Napansin niyo ba yung naka-underline? 59. I have considered my ways and have turned my steps to your statutes. Statutes actually. Statutes. Okay? Mas tatagalog ng improvement. Meron tayong Google Translator dito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So I have considered my ways and have turned my steps to your statutes. Okay? I will hasten and not delay to obey your commands. I will not hasten. Ano Tagalog ng sister? Pakiano nga. Yung itong 119:58. 60. Hasten. Haste. Hindi. Magmadali. Parang gano'n. 59 po. Aha. Tinanong ko ang sarili kong ano ang nararapat at tugon sa tanong ay sundin ko ang iyong batas. Parang ang layo, no? 59? Anong translation niya? Ano yung sa Tagalog? Tinanong ko Magmadali. Magmadali ka. Magmadali. I will hasten and not delay to obey your command. Magmamadali ako. Magmamadali. Hindi ako magmamadali. Or magmamadali ako. Magmamadali. Magmamadali ako at hindi ko i-delay yung pag-obey ko sa command. No? So when you give reflection to your life or to your direction, then you have the chance for a correction. So kapag binigyan natin ng reflection yung direction natin, magkakaroon tayo ng chance, no? Na may tuwid yung ating mga maling gawa. Diba? So find ways, find time. Try natin na magkaroon tayo ng reflection. Try natin na meditation. Try to meditate. Think about what you're doing. Think about yung mga nagawa nyo. Are you in the right track? Or not anymore? No? Para makorek natin yung mga buhay natin. It's time. It's time para baguhin natin yung buhay natin. Sayang ang oras. Amen. Ilang taon na tayo mga Kristiyano? Ilang taon na tayo nagpa-praise and worship together? Still. I'm talking about generally, no? Hindi ito para sa atin lang. I'm talking about Christians. All Christians. No? Sabi nga dito sa sa sister, paki-flash mo nga yung isa pa yan.
Hebrew 2:1. Sabi dito, we must pay the most careful attention to what we have heard. Then we will not drift away from it. Wag lang yung isang word na narinig nyo no? We must pay attention to, most careful attention to what we've heard. Ano yung mga narinig mo? Hindi lang yung pinili mong marinig. Yung gusto mo lang marinig. Ganun tayo mga Kristiyano Choosy lang tayo sa mga sasabihin ng pastor natin. Kailangan, pastor, wag ka magbibigay ng word na may pasaring sa akin or else wala ako next Friday. Diba? Super sensitive naman mga kapatid. Huwag ganun. We are Christians. Si Jesus Christ nga, how many wounds He had suffered? How many slashes sa katawan niya meron siya? Sa crown of thorn pa lang na sinuksok sa ulo niya. Nagreklamo ba? Hindi po. Never. Ikaw, sinabihan ka lang ng isang beses, hindi ka na umatin ng isang buwan. Ano, susuyuin ka lagi? Susuyuin ka lagi ni pastor? Pag namili tayo ng word na sasabihin ng pastor natin, hindi na magsasalita yan. Amen. Diba? Sabihin ng mga to, problem next time, huwag mo na ilagay si Kuya Rodel sa no? We must pay attention to the most careful attention to what we have heard. Then we will not drift away from it. No? Amen. Masyadong baby tayo lagi. Hindi naman tayo pwede lagi let's grow up. Amen. Let's grow together. No? Hindi laging kailangan lang careful yung isang tao sa iyo kasi masasaktan ka. Amen. Kasi baka hindi ka dumalo next week marinig. Ay, hindi po. Nag-promise na po. Amen. Ano ka nag-promise? Last. Kayo ba nga nag-promise? Amen. Do not promise sa amin ha. Huwag tayo magpa-promise sa kapwa natin. Promise. And fulfill that promise. Because God fulfills His. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Again, mga kapatid. No? One. Positive follow focus. Amen. Two. Intentional attention. Amen. And three. Proverbs 4:25-27. Amen. So, focus factor, no? Alagaan natin yung focus factor natin. Amen. No? Bilang mga Kristiyano, you are responsible kung saan tayo magpa-focus. Amen. Always remember Proverbs 4:25 to Amen. Ano nga ulit ang sabi sa Proverbs 4:25 to 27? Look straight ahead. Fix your eyes on what lies before you. 26. Mark Out straight. Your feet stay on the safe path. And 27. Don't sit keep your feet from mountain. Amen. Thank you very much. Let's pray mga kapatid. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Thank you once again, O Lord God, for your words, O Lord God. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami, O Lord God, na magkaroon kami ng attention sa iyo, O Lord God. More attention, O Lord God. Help us, O Lord God, na makapag-pay attention kami sa iyo, sa word mo, sa katuruan mo, O Lord God. And not to be sidetracked, O Lord God, sa mga worldly things na nakasapalibot sa amin, O Lord God. Hallelujah. Lord, help us, O Lord God, to be a true Christian, O Lord God, to be a true follower mo, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, yung word mo ay manimo, O Lord God, mag-say sa puso namin. Hallelujah. Sa isipan namin, O Lord God. Nang sa iyo, O Lord God, magiging isang reminder ito sa Panginoon para kami ay magpatuloy sa iyo, Lord God. Magpatuloy kami pagsunod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Alisin mo, Panginoon, ang mga
disturb sa amin, O Lord God, nakakakuha ng attention noon namin, O Lord God, like a good driver, O Lord God. Mag-focus kami sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Ang aming mga mata, O Lord God, ay nasa iyo lamang, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Help us, O Lord God, to keep our eyes on the road, O Lord God. To keep our eyes on you, O Lord God. Hallelujah. Lord, narinig mo, nakita mo ang aking mga kapatid, O Lord God. Akayin mo sila, O Lord, sa right path, O Lord God. Huwag mong hayaan, O Lord God, ng mga evil around us. Ang mga vices namin, O Lord God, ay manatili, O Lord. Hallelujah. Tulad ng nabanggit mo, O Lord God, sa Proverbs, O Lord God, 4:25-27, O Lord God. Lead our eyes, O Lord God, sa iyo, O Lord. Nang sa gayon, O Lord God, hindi kami mapahamak. Malikot ang aming mga mata, O Lord God. It can easily see evil things. It can easily find things, faults, O Lord God, mga kamalian, O Lord God, ng aming mga kapatid. Shade us, O Lord. Shade our eyes. Sa gayon, O Lord God, yung liwanag mo lamang ang makikita namin. Ang marinig namin, O Lord God, ay yung mga word mo lamang, O Lord God. That you are continuously encouraging us, O Lord God, to walk sa path mo, O Lord God. Hallelujah. Today, O Lord God, alam po namin, Panginoon, na uuwi kami, maghiwalay kami, O Lord God, ng puno ng kasiyahan ng aming mga puso. Sapagkat, O Lord God, once again, O Lord God, we've heard and we've learned, O Lord God, ng iyong mga salita. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na narito, O Lord God. Always ready to listen to you and to pay attention to your words, O Lord. Hallelujah. Ito po ang aming sabi namin, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.